Clark International Airport Corporation, projects and programs naman ang ating tatalakayin. Kasama si Sir Aray Perez, ang Pangulo at CEO ng Clark International Airport Corporation. Sir Aray, kamusta ka na? Okay naman, ADG. Magandang tanghali at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Maraming salamat ho at binigyan kami ng oras para dito sa aming mga programa maiparating namin. No? Ang programa ng Clark International Airport Corporation. Okay, simulan na natin. Sa kasalukuyan po, under your leadership, ano po yung mga flagship programs and projects ng Clark International Airport Corporation na makakatulong sa inyong layunin na i-transform ang Clark bilang premier global aviation logistics hub ng bansa? Yes, ADG. Yung ating mga programa para sa Clark ay, lalo na yung airport, is to make it as the premier global civil aviation logistics hub. Okay. Ibig sabihin ho niyan, we will focus on freight and cargos. It will become the premier gateway for freight or cargos. Kaya naman, yung ating mga programa sa Clark International Airport Corporation, nandyan yung National Food Hub. Ito yung facility kung saan nag-aggregate ng mga food, basic products produced from the different regions north of Metro Manila, Central Luzon, Regions 1 and 2. So parang ito yung bagsakan, no, na modernized because napakaganda ng lokasyon ng Clark International Airport Corporation. Strategic, nandyan yung mga expressways natin mula south to north, even east to west. At nandyan din yung train na ginagawa na matatapos na yan, malapit na hong matapos yan. At saka napakaganda yun ng airport natin at napakalapit sa Subic. So isa napakagandang lugar yan para dalhin lahat yung mga agricultural products. Pagkakaroon ng cold storage facilities. Okay. Kasi ang isang mga pinakamalaking problema ngayon ng mga farmers natin, wala silang imbakan na maayos. So, ang sinasabi niyo, Sir Aray, dito is yung mga domestic products mula sa Northern Luzon, for example, ay pwedeng dalhin dun sa Clark. Tapos, ano ba ito? For export ba ito or for delivery to Mindanao and the Visayas? Ang gusto natin is to have food sustainability sa Pilipinas. Alright. Kaya yun ang unang target natin. Marami kasi sa atin napakataas ng wastage, up to 50%. So imagine kung ang mga farmers alam nila na meron silang pwedeng pag-imbakan ng kanilang mga products. Kasi ang problema nila, hindi sila makapag-produce ng mas marami dahil alam nilang masisira lamang. So imagine if we can have a facility na food hub that can reduce yung wastage. Malaking bagay yan na maibibigay natin sa bulsa ng mga farmers, no? Yung farmers na magiging cooperatives. Mas malaki ang magiging kita nila. At mas marami ring pagkain para sa ating mga bahay. So yun yung isang pinakamalaking project natin, no? The Clark National Food Hub. At ang natap natin dyan ang Asian Development Bank to become our transaction advisor. Kasi kailangan magawain natin ito ng tama. Kailangan natin ng mga diskusyon hindi lang sa mga farmers, hindi lang sa mga farmers na magiging cooperatives. Kasama dyan natin sa programa na to ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, kasama na rin yung mga private sector. Siyempre, kailangan ito ay tinatawag na whole of nation approach. Hindi pwedeng gobyerno lamang ito. So, yun yung gusto nating mangyari, magawan ng tamang feasibility study na balak naming tapusin yan by this year. So that by next year naman, gagawin natin itong ipa-public tender natin yan. Kasi magiging public-private partnership. So, ma-award ho natin yan by next year. Sir Aray, kanina nabanggit mo yung mga flagship projects and programs ng CIAC. Mula po dito, nagkaroon ng kasunduan between CIAC and the Maharlika Investment Corporation. Ano po ba yung, pwede bang magbahagi ng detalye or ano yung maaasahan dito sa naging kasunduan between MIC and CIAC? Asek Dale, yung agreement namin with Maharlika Investments Corporation,
nagpapakita ng viability ng ating mga projects. No? Kasi isa pa lang nabanggit ko, no? Yung National Food Hub. Ang gustong mangyari ni President Joel Consing ng Maharlika Investments Corporation, pondohan ng mga projects na to ng gobyerno. At least 10% of the equity for this public-private partnership projects will be funded by Maharlika Investments Corporation. So, sabi niya sa akin, up to 20%. So, napakalaking bagay yan na maipakita sa mga private sector na interesado sa mga projects natin. Ano? It gives them, it boosts their confidence, itong ating mga investors. Pabanggit ko lang yung ibang projects po, ASEC din. Ano? sige po. Oh. And ADG Jonathan. Yung pong isang project pa natin, ito yung paggagawa tayo ng maraming atraksyon sa Clark kasi kulang siya ng attractions para maging destination. Dadagdagan pa natin. Tinatawag namin itong project na to ay yung Clark World Convention and Events Hub. Kasi yung industry ng MICE, yung meetings, incentives, conventions, and expositions, ay napakalaking industriya ho na yan na hindi pa natin natatap sa Philippines. Well, sa Pilipinas alone, marami ng pagkukulang tayo sa facilities. Wala tayong sapat na convention na malaki para mag-host yung mga ano na lang, mga professions, no? Yung mga professions palaki ng palaki. Pero kulang ng per square meter, kulang ng square meters, pati rin yung gustong mag-exhibit. Kulang tayo sa space. Pati na rin ho yung pag-attract ng mga world-class na mga entertainment. Kulang din ho tayo ng facilities na yon. Ngayon, napakaganda ho ang Clark. Kasi imagine, nandyan yung napakagandang airport. Tapos, nandyan yung train. Na katabi lang ito ng mga facilities. Pagbaba mo, pag manonood ka o mag-a-attend ka ng convention, manonood ka ng concert o basketball, bababa ka na lang sa tren, bababa ka na lang sa airport. You know, you just walk. Oo, you just walk. Oo. Yeah. So, yun po yung pangalawang napakalaking project natin is to boost the airport para magkaroon ng mas maraming pasahero, mas maraming atraksyon pag pupunta ka sa Clark. Then the third one is yung tinatawag nating Urban Renewal and Heritage Conservation Ano naman Program. itong Urban Renewal and Heritage Conservation Program? This is ang marami po kasing mga projects yan within that program. Ito pong pinakamabigat dyan yung ating Water Sustainability Project. Kasi sa pagdami ng industriya sa Clark, napakalaki po kasi ng Clark 31,850 hectares. Kalahati po yan ng Metro Manila. Ngayon, ayaw nating mangyari na yung ating mga natural resources maubos. Kailangan tama lang yung pag-harvest natin. So, meron po kaming tinatawag na river park management. Magdi-develop po tayo, isang creek lang yan, pero napakahaba, mga about 7 to 9 kilometers. Imagine mo if we can harness yung storm water, rainwater, para ma-harvest natin yan at maging patubig para po sa mga industries na nandyan sa Clark. Hindi natin kailangang humugot sa mga aquifers natin. So, kagaya din yan, yung mga parks natin, kasama ng urban renewal, hindi lang pagpapaganda. Yung mga parks, nandyan yung mga catch basins para sa tubig. Kumbaga yung, alam ko na pag-usapan ito noong mga nakaraang linggo, yung nasa Bonifacio Global City na catch basin, kaya hindi binabaha, mga 10 Olympic-size swimming pool ang capacity po niyan. Ganyan din po yung ating nakikita sa Clark. To harvest the stormwater, rainwater, para may supply tayo sa mga industries, for golf courses, sa ating mga hotels, kahit hindi ho siya potable. Para pagka rainy season, nagpapahinga yung ating mga aquifers. Ito, Sir Ari, ito yung mga plano nyong gawin, no? As part of like a master plan for the airport, yes. Yes, ADG. Kailan natin planong i-implement, for example, itong sinabi nyo na Urban Renewal and Heritage Conservation Program na may mga aquifers, as you mentioned? Ginagawa na po natin, okay. ADG, itong Urban Renewal and Heritage Conservation Program.
meron na pong ginagawang mga studies na to make sure na yung gagawin natin tama. So lagi tayong mag-uumpisa sa feasibility study talaga. Hindi pwedeng biglaan lahat yan. Yung namang Clark World Convention and Events Hub, meron po na tayong interested na mag-invest. Yes. So, pinag-aaralan na lamang po. Yeah, madalas kasi ako sa Clark, no. Hindi ko napapasyalan si boss doon, no. Pero sa Marriott, for example, ibang-iba na yung doon doon sa area 'yon, napaka-develop na, and we are very hopeful na under your leadership mas gaganda pa yung ating Clark complex. Siguro, Sir Ari, before we end, mensahe nyo na lang sa mga kababayan natin with regard to the projects, programs of CIAC. Sa atin pong mga kababayan, marami pong mga magandang nangyayari sa Clark. Lalong-lalo na sa Luzon. Kasi meron po tayong tinatawag na Luzon Economic Corridor. Yes. Yan, na kapartner natin dyan ang US at ang Japan governments. So marami po tayong aabangan na mga proyekto, hindi lamang ng Clark. Yung mga nabanggit ko kanina, nandyan din po yung Subic, Clark, Manila, Batangas Railway na napakalaking infrastruktura na kailangan natin. So kahit kami, yung mga projects namin, kagaya ng Food Hub, kailangan ng cargo railway para sa mas efficient na logistics ng ating mga cargo, mga pagkain, para po mabawasan ang presyo ng mga ating basic commodities. Kasi yan ho ang kaya nating maibigay sa gobyerno. Is to make sure that, lalo na sa Clark, to make it more efficient ang logistics para po mas maging affordable ang ating mga commodities. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Aray Perez, ang Pangulo at CEO ng Clark International Airport Corporation.